Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw nga mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan ang ating Vice President na si Inday Sara Duterte. Bakit ko siya gustong pag-usapan natin? Eh, hindi naman po dahil sa masipag siya, no? Kasi alam naman natin na hindi siya masipag. Hindi rin naman siya workaholic. Kasi alam naman natin, pa-concert lang siya. Netflix, no? Nanood ng Designated Survivor ba yun sa Netflix? At hindi rin naman dahil sa maraming sumusuporta sa kanya. Kasi alam naman natin, reality check, iilan na lamang po yung naniniwala sa kanya bilang ating VP, no? So, unang-unang gusto kong pag-usapan mga kababayan is itong naging open letter niya kay Sir Romel Marbil, tama ba? Ayan. So, kung mapapansin nyo po dun sa letter niya, dahil po ito sa pagbawas ng 75 na security detail para kay Inday Sara Duterte. Yes, mga kababayan, narinig nyo. Alam nyo ba mga kababayan kung ilan ang total na security detail ni Inday Sara? 433 lang naman. Dinaig pa po ang presidente. Dinaig pa yung presidente natin na araw-araw nagtatrabaho, araw-araw naglilingkod sa ating mga kababayan. Pero itong tamad natin na VP, wala nang ang ginagawa. Dami pang security na kailangan. Akala ko ba matapang tong VP natin? Bakit kailangan marami masyado itong mga security detail? At nung binawasan ng 75, kala mo aping-api. Akala mo naman na bata na kinurot at nagkukumahog ng kung ano-anong paninira ang ginagawa, misleading dito sa social media. Tapos itong mga syong-syongan naman natin na ibang kababayan, bilib na bilib. Unang-una mga kababayan, yung pag-address niya as Romel Marbil. Tama ba? Romel Marbil, diba? Ayan, Romel Marbil. Open letter to Romel Marbil. Yun yung sabi niya. Doon pa lang mga kababayan, hindi na astang Vice President yan. Big deal ba sa'yo na binawasan ka ng 75? 433 yung security detail mo na dinaig mo pa yung presidente. Wala ka namang ginagawa. Tamad ka naman. Wala ka naman trabaho. Yung DepEd na nga lang na nag-iisang trabaho mo, hindi mo pa magawa. Tapos binawasan ka lang ng 75 para mag-assist po. Alam ko nung nung bagyo po ata ito, no? Sabi niya dito mga kababayan, noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay ako agad ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Ano bang trabaho ginagawa mo? Wala naman. Wala nga kaming makita Makapag kung may trabaho kang ginagawa. Sabi pa niya, hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Yun na nga sa dami-dami ng naging issue ng Pilipinas, wala kang say, wala kang may pakialam, tapos gusto mo magkaroon ka ng security detail? Bakit kaya hindi mo na magtrabaho ka? Wala namang problema din sa security detail. Binibigyan ka naman. May freedom ka nga, 433. Dinaig mo pa yung presidente ng Pilipinas na grabe magtrabaho. Tapos ikaw tong walang ginagawa. Walang trabahong ginagawa. Wala kaming nakikita No offense Bilang Pilipino, wala akong nakikita na ginagawa mo. Wala akong nakikita. Yun sa DepEd, may ginawa ka alin dun. Mostly palpak nga Diba? Tapos binawasan lang ng 75 at napakarami pang natira na security detail sa'yo. Big deal na issue na sa'yo. Tapos itong mga supporter mo na akala mo talaga ang gagaling. Praise na praise, pinupuri ka ng pinupuri. Ano ka puri-puri dun? Pupurihin kita kung marami kang nagawa. Pupurihin kita kung ginagawa mo talaga yung trabaho mo. Yung stand mo nga lang dito sa West Philippine Sea, wala kang ang stand Kay Kibuloy may stand ka. Anong klaseng Vice President ka? Di sana naging Vice President ka na lang kay Kibuloy, dun sa mga tao ni Kibuloy. Diba? Napakasimple lang na gusto naming malaman yung stand mo. Dahil gusto namin malaman
kung kaninong side ka. Kung dito ba sa mga pro-China, sa China, o sa aming mga Pilipino na bumoto sa'yo. Nabudol ako eh. Nabudol ako nung binoto kita eh. Biruin mo, napakasimple lang. Tapos ito, mag-iinarte ka, magpapaawa ka, na aping-apik ka sa social media na tinanggalan ka ng security detail. Para namang ang dami mong ginagawa. Para naman talagang nagtatrabaho ka. Eh, nung pinirmahan nga lang ni President Bongbong Marcos yung budget para dito sa ating mga teacher, yung allotted allowance ng mga teacher natin, absent ka eh. Napaka-absinera mo. Nung SONA, wala ka din. Na supposedly dapat andun ka. Pero wala ka kasi ikaw yung designated survivor. Self-proclaimed designated survivor. So yan mga kababayan, aside dyan, ito pa. Ano ko lang to nakita, kaninang umaga ko po ata to nakita, no? So ito mga kababayan, yan, nakikita nyo ba? Sabi, Office of the Vice President is requesting a budget of over 2 billion for 2025. Wow, ang tigas. Akala mo talaga nagtatrabaho, akala mo talaga may ginagawa. Ha? Sabi dito, Budget Secretary Amena Pangandaman said the proposed 2 billion budget for the OBP is 8% higher than the last year's budget. But Pangandaman pointed out that BP Duterte did not request any confidential or intelligence funds. Dapat lang. Wala ka nang ginagawa dyan, 2 billion. Tapos, ang tigas naman ng mukha mo, magre-request ka pa ng CF, diba? Buti sana kung may nakikita kaming ginagawa mo. Eh, saan mo ba dinadala itong mga budget na to? I'm just asking question ah. I'm just asking. Saan mo dinadala yung budget? Eh, ang laki ng budget mo. May CF ka pa na 125 na in 11 days nag-disappear. Parang magic. Alam mo yun? Hindi sa pang-aano ah. Hindi ako makaleni. Pero magkano lang ba ang budget na binigay ng ama mo sa kanya? Pero parang mas active pa siya na magtrabaho bilang Vice President. Mas visible pa siya kaysa sa'yo na may CF na, ang laki na ng budget, tapos wala naman kaming makitang ginagawa mo. Oh, sayang naman yung budget kung bibigyan ka ng ganun kalaki tapos hindi naman babalik sa tao. Hindi naman mapapakinabangan ng mga kababayan natin. Ano, saan mo gagastusin yan? Saan mo ipopondo yan? The DBM said 188.5 million of the proposed allocation would be for personal services. Wow. 1.79 billion will go to the maintenance and other operating expenses and 56 million for capital outlay. Sana totoo, no? Para pakita mo naman sa amin, BP Inday, na makatotohanan. Paramdam mo naman sa amin na yung budget na nakukuha mo diyan sa OBP, eh mapunta naman talaga sa tao, no? Hindi yung magugulat kami katulad nung ano, nasa DepEd pa siya. Meron palang Go sa Scholar. Oh, saan napunta na yun? Asan na yung budget na yun sa mga Go Scholars na yun? Diba? Hindi yung lustay lang tayo ng lustay ng 11 days, ubos na yung milyong-milyong pondo na hindi mo alam kung sinong nakinabang. Buti sana kung nagtatrabaho, maintindihan mo yung ganyang budget eh. Eh, wala nga ginagawa eh. DepEd nga hindi naasikaso. Tapos, magpapa-increase pa ng budget ng OBP. Paramdam nyo muna na may ginagawa kayo. Para naman mas mukhang makatotohanan. Kasi wala kaming nakikita eh. O baka kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang yung nakikinabang. Oh, paano nyo mapapaniwala ang tao na may ginagawa kayo, na nagtatrabaho kayo, na masipag kayo, eh wala nga kaming makita eh. Baka sa inyo lang yan. Baka mga alipores lang yan. Diba? Ang tigas no, mag-aano ng budget,
Buti sana kung may makikita kang ginagawa eh. But for now, wala akong nakikitang ginagawa. So, bakit dadagdagan? Bakit tataasan? Sayang naman yung pondo. Imbis na ilaan sa ibang bagay na mas mapapakinabangan ng mga tao. Yung tipong mapupunta talaga sa tao, hindi sa bulsa ng kung sino. No, sana ganon. So yan mga kababayan, mamaya po, pag-usapan naman natin, kasi nanggigigil ako dito, hindi porket nasa posisyon tong mga to, masyado ng nangyuyurak ng tao, nananapak ng tao, grabe. Hindi ko alam kung bakit maraming nauuto yung mga taong ganito. So mga kababayan, mamaya po, or bukas, pag-uusapan natin itong isa rin pong miyembro ng mga Duterte. So mga kababayan, yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat.